Ano, akala mo siguro tapos na ako, no? Hindi pa, tol. My goodness, hindi pa ako tapos. Kung nasasaktan ka man ngayon sa video ko na to, ha? Coordinator ka man, stuntman ka man, basta kumukuha ka ng tao. Okay lang kung kumukuha ng tao eh. Kumukuha ng kaltasis eh. Kung nasasaktan ka man ngayon, tol, ha? Dapat lang, mas masaktang ka pa, piski ka. Alam nyo, si J. Bruce, huwag niyong pansinin yan. Nag-iingay lang sa social media yan. Ano lang yan, taong nito? Wala nang magawa sa buhay yan. Wala nang kumukuha dyan. Laos na yan, huwag kayong makinig dyan. Nakaambag ba sa inyo yan si J. Bruce? Hindi naman, di ba? Kung ako pa sa inyo, huwag kayong manood ng video ni J. Bruce. Alam niyo bakit? Pag nagsalita yan na kaltasis, di ba? Tapos hindi nagbabayad ng tama sa mga stuntman, hindi naman nagbibigay ng trabaho sa inyo yan. Ako ang pakinggan nyo. Kasi nagbibigay ako ng trabaho. Oo, totoo yun, tol. Wala akong may iambag sa inyo na shooting. Wala akong may bibigay sa inyo na taping. Kasi nandito ako sa Cebu, wala akong may bibigay na trabaho sa inyo. Wala akong may papangako sa inyo. Wala akong magiging ambag sa pinansyal ng buhay nyo. Pero eto lang magiging ambag ko. Alam ko may mga coordinator dito na nanonood, na galit na naman sa akin. Mga stuntman na kumukontak ng tao, nagigil na naman sa akin dyan. Magsigising na kayo, mga kapatid. Diba? Maging downy naman kayo, na kahit papaano mabango kayo sa ibang tao. Hindi yung magaling lang kayo magsalita. Ako brother, ako pre, ako tol, ako kapatid, mga sir, mga idol. Nako, ang daming matatamis na salita, di ba? Tignan ko, iisipin mo sa comment section ng part 1 nitong video na to. Isa lang ang coordinator na nagko-comment. Yung rad na mayabang. Mayabang yan yung mga rad, yung red line action design. Masyadong mayayabang. Alam mo kung bakit? Ha? Bibigyan ka ng tip. Sanay ka sa 1.5. Tapos bibigyan ka 8,000, 7.5. Ang yabang. Diba? Sobrang mayayabang yung ano na yan. Red line na yan. Sobrang angas. Sobrang yabang. Nag-slander ka. 13K. Ano yun? Tama ba yun? Dapat bagok ulo mo na bago ka ma-additional. Pahirapan pa yan sa taas pag nagpapirma ka. Pero yung rad, mayabang. Gusto nilang maiba sila. Wala silang pakisama, tol eh. Wala silang pakisama sa industriya ng Pilipinas eh. Dapat kapag stunt coordinator ka, ha? Fight director ka, makisama ka sa ibang mga stunt coordinator na yung mindset, kaltas dito, kaltas doon. Hala, higi, hala. Grabing tinagaay. Di ba? Grabing tagaan. Walang samurai, pero mas matindi pa kay Batusay. Di ba? Nako, taga dito, taga doon. Tapos ang gagaling magsalita. Yung training talagang napakalupit. Ang lulupit. Papresyuhin mo. Pabigyan mo sa tao. Kasi dati, nako meron din. Presidente rin ng grupo yun ng stunt. Oo. Coordinator, fight director, stunt coordinator. Kapag nagsalita yung presyo ng mga stuntman ko, 10,000 yan. Pag dumoble yun, 10,000, 8,000 yan. Eh yung tao nakakausap mo, siyempre, mga stuntman, tropa mo rin yan. Pre, magkano TF nyo? Hindi pa nire-release, pre, kasi pinipayroll eh. Sabi ko, di ba, uso ngayon yung finance agad, wakali. Eh, ano daw, pre, ewan ko, pahirapan pa nga, pre. Ano, pinapabali lang kami ng 1,000. Eh, magkano ba talaga TF nyo? 2,500, pre. Akala ko ba 8,000, 10,000. Pag nagpo-post yun, 10,000 na, 8,000 eh. Kwento lang yun, pre. Ayun, naramdaman ko nga, naghanap ng stuntman, yung marunong daw. Binigyan kami, 1,500. Aba, yan J. Bruce, eh, siyempre. Tapos, ginanon pa kami, punta kayo dito sa ano, punta kayo dito sa Rizal. Dito nyo kunin. Aba, 3 naman kami. Yung presidente namin, sa grupo, in-schedule niya rin. Sabi, Chong, huwag ka maingay, Chong. 2,000 sa'yo. Tapos yung kay J. Bruce tsaka yung sa isang stuntman, 1,500 lang sila. Pero, pagsalitain mo, ang galing. Pagpunta ko doon, ang laki ng bahay. Di kotse. Pero yung mga tao niya, kulantoy, kawawa. Wala, siya lang nagpayaman. Di ba? Dapat yung rad, yan yung ano nyo, sundin nyo. Yung mga presidente ng mga ibang grupo dito sa Pinas, yung mga stunt coordinator, yun yung sundin nyo. Di ba? Yung kayo lang yung yayaman. Hayaan nyo yung mga stuntman nyo. Mga kulantotoy naman, hayaan mo sa pamamag 1,500 yan. Di ba? Di ba? Oo, di ba? Nakakagigil lang kasi yung production, isa pa yan. Grabe magtawad. Tapos pag tinawaran na nga yung presyo mo, pagdating sa kain, ayan, munggos ka lang tsaka galunggong. Tapos eto pa, shoutout din, hindi naman lahat. May mga catering din.
akala mo talaga siya yung nagpapakain sa mga tao ng pera niya. Pag nagsalita sa nakapila, o pila lang, di kayo mauubusan para naman kayo mga patay gutom sa inyo. Parang, ate, gastos mo ba to? Yung catering, gastos mo? Diba? Kasi yung iba nakaka-visit din kasi pag kumuha ng pagkain, akala mo rin naman talaga. Meron pa mga, yung sa cartoon director natin. Sir, ilan ba tayo lahat, sir? 18. Pero pagdating doon sa cater, 25. Siyempre, short talaga yan. Diba? Tapos yung mga artista natin dito sa Pinas, masyadong pabebe. Kailangan, hahainan mo pa yon yung pagkain nila, nasa lamesa na. Nako, sumama ka sa international film. Pati mga bidang artista pumipila. Kung anong pagkain ng mga artista, stuntman, actor, cameraman, lahat, same na same ang pagkain. Pero sige, pagkatapos kung sakto naman yung binabayad sa'yo, kahit galunggong at bonggo lang ibigay sa'yo sa taping, sige, given na lang yan. Pero kung sakto ang bayad sa'yo bilang isang stuntman, abay, pwede ka namang umuwi, di ba? Tapos mag-McDo ka sa Jollibee na lang. Kaso hindi eh. Wala eh, nakakalungkot eh. Di ba? Nakakalungkot lang isipin na sobra sa 12 hours ang trabaho ng mga stuntman dito sa Pilipinas. Tapos yung stunt coordinator niyong kulantoy, siya lang ang nagpapayaman. Di ba? Kasi foreign film, alam naman natin talaga yan, 12 hours lang talaga. Pag sumobra ka sa 12 hours, overtime. At yung overtime mo, tatalunin yung araw mo. Overtime ka na lang 2 oras, 3 oras. Yung isang araw mo, dinaig. Pero dito sa Pilipinas, nako, maghintay ka muna na may artistang mamatay sa taping, sa shooting. Tsaka nila babaguhin saglit yung oras. Tapos, in the following week, babalik ulit sa 24 hours na trabaho yung mga piski na yan. Diba? Kaya eto, nakakalungkot lang sa mga stunt coordinator. Magbago na kayo, uy. Huwag naman yung buhay nyo lang yung pag-aanin nyo. Pag-aanin nyo rin naman yung mga buhay ng mga membro nyo. Diba? Tapos merong iba dyan, membro sa mga kaltasis, baby. Ang lakas kumaltas. Pero may isip mo, mas maganda pa yung buhay pa rin nung ini-schedule nila kaysa sa kanila. Kasi yung tinatawag na gaba eh, di ba? Kahit anong panlalamang mo sa kapwa. Sabi ko, nakatingin si Papa Lord, Papa God, nakatingin yan. Kahit anong panglalamang mo sa kapwa mo, kapatid, hindi ka aasenso. Aasenso ka man, yung iba, umasenso yung iba eh. Grabe. Pero, the end of the time, maganda pa rin yung kung anong binigay sa'yo, ibalik mo. Diba? Total, hindi naman yung sumweldo ka ng 10,000 ang araw. Binahagi mo dun sa mga tao yun. Mali naman yun kasi pinagtrabahuan mo. Pag sumweldo ka ng malaki, yung tao mo, malaki rin dapat. Hindi man kasing laki ng sweldo mo kasi stunt coordinator ka, fight director ka. Hindi man kasing laki ng presyo mo pero nandun sa minimum. Di ba? Kasi shout out sa inyo lahat guys, yung mga normal na workers natin katulad ng mga government worker o sabihin na nating mga basta yung mga normal na trabahante, crew sa mall, crew sa food chain. Minimum natin sa Manila is 500 mahigit. Dito sa Cebu, 400 mahigit. Pag narinig niyo yung sweldo ng mga stuntman, yung mga talent, 1,000 ang daily, ibang usapin kasi yun. Yung industriya kasi ng showbiz, ibang level naman siya dun sa normal na work. Kaya pag narinig niyo, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 500, 7,000 ang araw ng mga stuntman. Hindi kaya sobrang laki naman? Malaki ho yun pag normal tayo na tao, yung normal na trabaho. Kasi isipin mo, ako nga sa trabaho namin, hindi naman ako nakaka-800 kung hindi ako nag-overtime. Tapos sila nagre-reklamo, bakit 2,500 lang? Kasi po, ibang usapan po yun. Iba po yung normal na trabaho kaysa sa katulad ng trabaho namin. Yung trabaho kasi namin, halos kung may bakanting oras kang ingay nun, sarap lagyan ng blasting yun, di ba? So nga, lagyan mo nga ng blasting yung motor na yun. Ang ingay, dumano ng oras na, di ba? Ngayon kapatid, magkaiba ho yung trabaho ng mga stuntman. Kahit yung mga crew, malalaki ho sweldo niyan. May 800, may 1,000, may 1,500. Utility, ganun po yung presyuhan sa showbiz po. Now, yung trabaho kasi ng normal na trabaho, kung nasa food chain ka, crew ka, hindi ka naman po napipilayan dyan eh.
magmamap, magpiprito ka ng manok, waiter, magsiserve ka. Ang stuntman ho kasi talaga napakahirap ho. Nakita nyo naman yung mga pinagagawa ni Jackie Chan. O siyempre, nanonood naman kayo palagi ng palabas. Mahirap ho ang trabaho ng stuntman. Kung may bakanting oras ka, magti-training at magti-training talaga yan. Tinitrain namin kung paano yung magmukhang masakit. Pero, hindi kami masyadong nasasaktan. Nasasaktan lang kami, hindi sa stunt, sa TF. Kasi pag international ang pinag-shootingan namin, habang tulog ka, nakangiti ka eh. Paggising mo, nakangiti ka pa rin eh. Pagpunta mo ng location, nakangiti ka eh. Lahat ng crew, utility, taga-office, lahat kayo nakangiti eh. Ngiting tagumpay kayo lahat eh. No? Dito, sa Pilipinas, pagpunta mo na shoot, ganyan yung mukha mo. Yung ngiti mo pilit. Kasi alam mo bakit, brother? Ayaw mo na sanang tanggapin dahil sobrang liit ng TF. Pero sa ngalan na sinasabi ng coordinator, kesa naman wala. Wala eh. Yung iba kasi, wala nang no choice eh. Ito lang trabaho ko. Diskriminasyon pa sa Pilipinas. Pag stuntman ka, pag maliit ka, medyo, di ba? Kasi mga artista natin, maganda ang pahinga niyan. So matatangkad talaga. Iilan lang yung artistang bida na medyo katulad ko ng height, mga 5'7", 5'5", 5'8". Madalas talaga sobrang lumalampas eh. Tulad nila Richard Gutierrez, di ba? 6. Sila Zian, sila Gerald, matatangkad yan. Si John Lloyd, normal, pero parang nasa 5'8 din ata. Robin Padilla, 5'9", 5'10". So, maraming matatangkad na artista. Hindi naman pwedeng bigyan mo ng stuntman niya ng 5'1". Di ba? Ang cute naman. Robin Padilla ka, tapos kaaway mo, Baby Giant. Siyempre, binabagay-bagay yan. So, pag ikaw stuntman, hindi ka makaalis sa grupo mo kahit gaano kagagaling. Kahit gaano kakagaling, hindi ka makaalis sa grupo mo. Kahit sabihin mo, ang liit na ng binibigay sa inyo. Grabe, binubugbog na kayo sa shooting. Hindi ka makaalis. Alam mo bakit? Kasi iniisip mo, maliit ako eh. Sino kayo tatanggap sa akin? So, kawawa naman. Wala kang no choice. Di ba? Naiintindihan ko yun, kaya naka-stuck kayo sa grupo nyo. Pero sana yung coordinator, magising naman kayo. Huwag yung sarili nyo lang ang happy-happy na, kami, kakaiba ang grupo namin. Mahuhusay kami. Mahusay nga. Yung TF. Makikita mo naman eh. Pag in-schedule mo yung mga tao, ipopost ka lang ng, salamat po sa trabaho. Yun lang. Pero dahil mayabang yung rad, pag nag-push yung galing sa mga tao doon, yung rad ang nag-schedule, kukuha ng ibang tao, ang post, salamat ho sa red line, napakalaki ho ng TF, napakaganda, uuwi kang nakangiti, uuwi kang tagumpay. Ang sarap sa feeling nun. Mayabang kasi yung rad talaga eh. Diba? Tayo. I-schedule ka dun sa iba-ibang grupo. Popost ka lang, salamat po sa trabaho. God bless, more blessings to come. Diba? Pero pag in-schedule ka ng rad, yabang ng rad na yan. Lagi ko narinig. Nung nakaraan, bumakasyon ako dun sa, sa Maynila. Kahit sa Facebook nakikita ko, ang yabang. Sobrang yabang nung rad. Ewan ko ba, bakit ganyan yung presyo nila. Sobrang makatao. Sobrang makatao yung presyo nila. Hindi sumasabay sa uso. Grabe. Paano kaya nila ginagawa yun? Nag-iisa na lang sila. Kaya pinagtutulungan yung rad. Mayabang eh. Gusto malaki presyo. Diba? Samantalang yung iba dyan, umiikot-ikot ka na sa ere. Nagkabalik-balik na yung liig mo dyan. Basic lang naman yan eh. Para ka namang di regular. Regular ka naman, yun ang isipin mo, regular ka eh. Alam mo, ito ang pinaka-sample dyan mga kapatid eh. If you are a coordinator, isipin mo yung mga stuntman mo. Ha? Doktor. Kasi yung doktor, consultation pa lang, automatic meron ng 500, 400 dyan. Consultation pa lang. Pag gumanap pa yan, nagpaanak, nag-opera, bla bla bla. Additional yun, 35K, 30,000, 20,000. Ibang usapan yun. Dun sa consultation. Ang consultation is parang sa stunt. Kinuha kita stuntman. Pre, anong ganap ko dito, pre? Ano ka, pre? Snatcher. O snatcher ka, basic na gagawin ng isang snatcher, kapatid. Maunguha ng bag, di ba? Munguha ng bag, tatakbo, basic. Ngayon, pag blinakingan ka na at dumapa ka dyan, nagkagulong-gulong ka na, yun na yun. Hindi na consultation sa doktor yun. Isa na yung mild operation. So, ma-additional na yun. Yun ang isipin nyo.
Kung ikaw matino ka, isa kang malaking building ng ospital, isipin mo yung mga stuntman mo, doktor. Pagdating sa shoot, yun yung consultation. Automatic minimum rate. Pag tumira ng sacrifices yan, doktor nga parang operasyon. Pag tumira na ng operasyon, additional yan. Huwag nating tablahin yung kakayahan ng isang tao. Tulad nga ng sinabi ko, hindi lahat ng stuntman pare-parehos ng husay. May iba pan-display, stuntman na magandang tayo, magandang build, magaling makipag-fight, panalo. Diba? Diba? Oh, may maliliit na stuntman, pero magagaling tumambling. Sa panahon kasi sa Pilipinas naman, wala naman tayo masyadong ninja moves. Yung nagni-ninja moves lang, yung mga coordinator. Uy, kurot iyan Yung 5,000, 3,500 na lang inaiwan. Uy, masaya, 3,500 na sana. Dumaan pa kay Eddie. Automatic, tanggal yung 500. 3K na lang. Yung kumontak pa sa'yo, nag-recommend, kukuha ng 300 yan. 2CB naman lang ka. Hala. Patay kang bata ka. Diba? May maliliit, magagaling tumambling. May matatangkad, tangkad ka lang. Hanggang fight scene ka. Pag nakapag-sacrifice ka, additional. Diba? Hindi pwede nating i-package yan. Parang basketball yan Bonus na napakatangkad mo pa. Dribbler ka pa. Diba? Kaya kung ikaw, stunt coordinator, isipin mo, isa kang malaking ospital. At yung mga tao na stuntman mo, sila ang mga doktor. Kapag may critical situation, additional yan. Hindi lahat ng tao nakakatumbling, brother. Diba? Hindi lahat ng tao nakaka-fight. Hindi lahat ng tao nagdadrive ng motor, nagdadrive ng kotse, nagpapalipad na sasakyan, nag-i-skid, nagsasacrifice, nag-high fall. Diba? Hindi ka Jackie Chan na nasa iyo na ang lahat. Diba? Dito sa Pinas, sana i-apply din naman natin mga stunt coordinator, Sumama na lang kayo sa kayabangan din ng mga rad. Wala Tingnan mo, sa comment section, isa lang ang may lakas loob mag-comment. Rad. Yung ibang stunt coordinator, hindi magko-comment yan. Ang i-comment lang yan, i-comment na sana, pero i-PPM ka na lang. Putang, parang ganun. Uy, atay ka. Piniski ka, J-Bros. Kung gusto lang nila mag-PM ngayon, mag-PPM na yan. Tama na yan, no. Tol, wag ka na magsalita ng ganyan. Kasi, napagtatanungan na naman kami ng purd. Wala akong pakialam sa inyo. Wala na ako sa Maynila. Naalala ko tuloy dati, nag-shoot kami sa Baguio. Way back 2015. Shoot kami sa Baguio. Napakasikat na palabas yun Oo. Daking Pagdating dun, wala namang, ang dami namin, marami kami mga stuntman at 3 grupo ata. Pero nasa 30 kaming La Mesa Hotel. Upuan Hotel. Natutulog kami sa sahig. Yung iba nasa lamesa, yung iba nasa upuan. Nag-post ako noon, nag-viral yun. Pero anong ginawa ng production? Anong ginawa ng agency? Anong ginawa ng contact namin? I-take down mo yan. Kasi pag hindi mo tinake down yan, lahat tayo damay. Papababain daw tayo. Aalis din tayo, hindi na tayo kukunan ng tao. Baka maban ka pa rin. Siyempre dahil ayoko naman ng ganun, dahil ma-sell stock sila, binaba ko na. Diba? Toxic dito sa Pinas. Dito sa Pinas, bawal umasenso yung mga maliliit. Dapat yung may malalaki lang. Sila lang may karapatan. Diba? Maraming nagtampo sa akin nun. Nagtampo sila dahil dapat Jibus, tinuloy mo lang O tinuloy ko. Tapos pag tinanong, kasamahan mo ba si Jibus? Di ko naman kilala yan sir, ibang grupo yan Tapos tayo magkausap. Pre, tuloy mo pre, sige pre, i-post mo. Dapat malaman ng iba yan na ginaganto tayo mga stuntman. Eto namang si Obog na Jibus, popost yan. Ngayon, marinig mo sa iba pag tinanong, brother, yung ang pangalan nun ng popost, yung nagbablog, yung ganito lang daw yung sweldo ng mga stuntman, yung mga production daw, kinukuripot sila, wala daw silang hotel, walang tulugan, walang maayos na pagkain sa shoot, nakakarton na, nakahiga, sobra pa yung oras. Kilala mo? Hindi ko kilala yun, sir Nakita ko vlog nun, pero hindi ko kasama na stuntman, hindi ko kilala yun. Tingnan mo. Diba? Kayo pa nagsabi. Tapos ayun, tingnan nyo, hanggang ngayon, nandiyan kayo natili sa posisyon nyo. Pinapayagan nyo yung sarili nyo, kinukulantoy lang kayo ng mga stunt coordinator.
Diba? Kung makikita nyo ako, okay lang ako, tendero, okay na lang ako dito. Kaysa naman magsushoot ako ng yung nasa paligid mo puro toxic. Alam mo yung tipong, oo nga pre, dapat nga pre, ganito talaga yung tip. Ulul! Ang tagal nyo na sa industriya, di nyo naman, tumigil kayo pag hindi nyo gusto yung presyo. No, di tigil. O yan, tigil ako, uwi. Wala eh, kasi sa Pilipinas talaga bawal ka masenso. Dapat coordinator mo lang ay umaman. Nako, my goodness. Kung nakikinig ka man ngayon, stunt coordinator, fight director, tulad na sabi ko, maawa ka naman sa mga tao mo. Napakaganda ng mga action nyo, napakaganda ng training. Nakikita ko sa Facebook, ang daming grupo, ang gaganda ng training. Training lang. Pagdating sa shoot, ipapasok nyo yung sus sa trainingan natin. Ginagawa naman natin yan na walang bayad. Bigyan nyo na sa shooting. At least makita pa kayo sa TV. Hindi yun. Hindi pwedeng i-apply natin yun. Kaya nga nagtitraining ang isang tao para pag nasa shoot sila, nagagawa nila ng tama at nabibigay yung hinihingi na gusto ng director. So, ibig sabihin na naibigay mo yung gusto ng stunt director. Ibigay mo rin na maganda yung TF na deserve niya. Diba? Parang estudyante, nag-law, gumraduate ng law, kinuha ng kapitbahay, babayaran mo na 1,000. Yung attorney payag ka, bayaran mo na siya ng 1,000. Men, ilang taon kong pinag-aralan to. Law student ako, bar exam, pasado ako sa bar exam. Diba? Tapos babayaran mo ako ng 1 bulig. Nabuang na ka doon. O ganun din sa stunt. Nag-training na makikita nung iba napakahirap pala ng training. Tapos babayaran mo ng kulanto eh. Diba? Hindi lang naman ikaw yung kakain ng lechon. Hindi lang naman ikaw yung kakain ng lechon. Ipakainin mo rin naman ng lechon yun. Ang problema sa'yo, pag Christmas party lang yata kayo, nagpapakain ng lechon. Diba? Sana maging mayabang na lang lahat. Maging mayabang, maging rad. Yan, tingnan mo yung rad sa comment section. Sila nga yung may lakas loob na mag-comment yan sila. Pero yung ibang coordinator, yung iba pa, ito pa shoutout sa iba. Kunwari, ako nga ganito, ako hindi na, uy. Ang dami nakikilala ng mga coordinator o yung mga supplier ng mga stuntman. Pagkausap mo, ang mabait niyan. Ako nga pre, pag kumukuha ako ng tao pre. Kumukurot din naman ako pero hindi ganun kalaki, kurot pa rin. Sabi ko nga, yung kurot-kurot na yan, siguro maiintindihan ko yung wala akong trabaho. Yung tipong, mga tol, may kailangan na stuntman dyan, 10. Puntahan nyo na. Tapos, kayo na lang bahala. Kasi wala rin naman akong trabaho. Sa inyo na. Kayo na lang bahala. Pag-usapan nyo na lang. Siguro maiintindihan ko pa yung ganun kasi wala kang trabaho. Pero kung may trabaho ka naman, nasa shoot ka naman, nagtatrabaho ka rin naman, nagbibigay ka ng, ikaw supplier ka, nagtatrabaho ka rin naman, hayaan mo na, huwag ka nang kumurot. Diba? Be blessed na lang na kasama ka sa trabaho. Be blessed na lang na nakapagbigay ka ng trabaho sa iba. Hindi yung, paano naman ako? Akong pumuntak sa'yo. Ako naglagay sa'yo dyan. Huwag mo naman akong kalimutan. Mabilis ka lang palitan. Uy, hindi, wag ganun, uy. Mali yan ang paninindigan, uy. Mali. Oo. Pero wala kayong atraso sa akin. Bilang kaibigan, okay ako. Okay kayo na kaibigan. Kaibigan lang. Hindi kayo okay sa budget. Diba? Hayaan nyo naman. Ibigay nyo naman ng tama sa tao. Shoutout din sa production. Huwag nyo masyadong baratin ang mga stuntman, mga talent. Binabarat nyo yung mga talent. Hindi naman kayo makapagtipid sa mga artista nyo. Artista nyo, binabayaran nyo ng 100,000 pataas. Diba? Hindi pwedeng tawaran yan kasi magagalit ang manager. Pero sa stuntman, kuya, kayong agency, kayong mag-supply sa amin na stuntman, pwede ba ganito lang? Ay, hindi po pwede. Sige, kuha na lang po ako sa ibang agency. Walang no choice yung agency. Hapit din sa pera. Kasi yung agency naman, kahit sino naman kunin ng mga stuntman yan eh. Alam mo bakit? May 30% sila eh. Anong pakialam nila kung magkano lang inaabot ng mga talent, mga extra, mga stuntman sa sweldo. Diba? Walang paki sa TF nyo. Basta kami, agency kami, automatic may 30% kaming cut. Diba? Automatic. May cut ka na 30% eh. May ano pang pakialam mo sa mga tao. Diba? Oh. Sana, may cut ka na 30%, diba? Lakihan mo naman yung presyo para malaki rin yung abot ng tao.
Diba? Pero yung, sige, assistant coordinator na lang. Para naman kayong hindi nagdaan sa kulantoy. Ngayon na blessed tayo, blessed kayo na nandyan sa posisyon, magtulungan ho. Diba? Maging mayabang kayo. Shout out sa Rad. Etong Rad, hindi ko rin naman kagropo to. Pero mayabang yung pangalan nito. Masyadong matunog sa social media. Malaki daw magbigay ng pasahod. Grabe kayo. Yabang niya.